Isa ang nasawi habang nasa 30 naman ang sugatan matapos yanigin ng aftershock na magnitude 5.9 na lindol ang lalawigan ng Surigao del Norte kahapon. Narito ang hataw na balita ni Leslie Longbowen. Muling nakaranas ng malakas na aftershock ang probinsya ng Surigao del Norte pasado alas 8 kahapon ng umaga. Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang magnitude 5.9 na pagyanig 6 na kilometro kanluran ng San Francisco, Surigao del Norte sa lalim na 13 kilometro at may tectonic na origin. Ayon sa PHIVOLCS, ang naturang pagyanig ay aftershock ng 6.7 magnitude na lindol na naganap sa probinsya noong February 10. Isang 66 na taong gulang na ginang ang naitalang nasawi dahil sa cardiac arrest habang halos 30 naman ang sugatan sa insidente. Ilang mga istruktura rin ang nasira at napinsala ng pagyanig. We made an inspection of damage because the one damage during the first earthquake, nadagdagan ang mga cracks. In fact, may nag-collapse na gymnasium dyan sa San Francisco. Dito naman sa Surigao City, 2 ang totally damaged houses. Sinuspindi naman simula ngayong araw ang pasok sa lahat ng antas sa mga bayan ng San Francisco, mainit, season at taganaan na labis na naapektuhan ng malakas na aftershock upang makapagsagawa ng integrity check sa mga paaralan bago i-resume ang klase ng mga estudyante. Ayon pa kay Governor Matugas, pinalala ng naturang pagyanig ang sitwasyon sa ilang bayan sa probinsya na nakararanas ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Medyo nag-complicate ngayon dahil may sa earthquake, may sa flood. So yung mainit kasi that's very close to mainit lake, nag-overflow naman ang mainit dahil sa ulan. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na tuloy-tuloy ang kanilang isinasagawang relief operations sa mga residenteng apektado ng lindol at pagbaha. Gayon din ang psychosocial debriefing ng mga guro sa mga estudyante upang mawala ang takot ng mga ito sa tuwing nakararamdam ng mahihinang aftershocks. Ayon kay Governor Matugas, marami pa rin sa mga residente ang hindi maiwasang matakot at mag-alala sa tuwing may mahihinang pagyanig dahil sa tromang idinulot ng malakas na lindol noong Pebrero. Grabe ang sitwasyon dito. Sabi ko sa mga tao, magdasal, wala mang ibang solusyon. We cannot fight nature. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines.